po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria Magdalena, kilala bilang apostol sa mga apostol, Apostolo Apostolorum, na kung saan naging apostol para sa kanyang kapwa-apostol ng kanyang ipabalita muling nabuhay ang Panginoon. Isang babaeng minsang nabuhay sa kadiliman, ngunit nang makilala niya si Kristo, nagbago ang lahat sa kanyang pamumuhay. Sa kanya po natin makikita ang kapangyarihan ng pagkilos ng Diyos, pagkilos ng grasya sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos na nakapagpapagaling, ang pag-ibig ng Diyos na sumasaksi na posible ang pagbabago kung tatanggapin lamang natin si Jesus sa ating buhay. 3 punto ang siyang ibig kong bigyan ng linaw. Mula sa sugatang puso ni Maria Magdalena patungo sa pagiging tapat na alagad. Ayon po sa Ebanghelyo, tradisyon ng simbahan, si Maria Magdalena po ay pinalaya ni Jesus mula sa 7 demonyo na umaalipin sa kanya. Simbolo ng lubos na kaguluhan, simbolo ng sugat at matinding kasalanan. Ngunit sa halip na manatili sa kanyang madilim na kahapon, pinili niyang sumunod kay Jesus. Mula sa pagiging larawan ng kahinaan, naging huwaran ng katapatan. Tulad po ni Maria Magdalena, tayo rin ay may kanya-kanyang nakaraan. Tayo rin may kanya-kanyang sugat na naranasan. May kanya-kanyang sakit na pinagdaraanan. Ngunit hindi po ito ang siyang ating wakas. Ang ating pagiging makasalanan ay hindi po dapat maging hadlang upang sumunod tayo kay Jesus. At kahit kailan hindi po gagamitin ni Jesus na hadlang iyon upang mahalin at gamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang misyon. Kaya ngayon ang tanong, handa po ba tayong magbago katulad ni Maria Magdalena upang maging apostol din para sa mga apostol? Pangalawa, kilala si Maria Magdalena bilang babaeng nanatili sa paanan ng krus ni Jesus. Habang ang mga karamihan sa mga alagad ay nagtago, umalis at nang iwan, nanatiling nakatayo sa paanan ng krus si Maria Magdalena. Isang babaeng hindi lamang sumunod kahit madali ang lahat, kundi sumunod si Jesus kahit pa sa oras ng pighati at kadiliman. Ito'y paalala sa atin na ang tunay na alagad ay hindi po nang iiwan. Ang tunay na alagad ay naninindigan kahit masakit. Kapag may problema, kapag may pagsubok, kapag tila baga hindi sumasagot ang Diyos sa ating maraming tanong na binibigay. Kaya ang paanyaya sa atin, tularan si Maria Magdalena, manatili tayo sa paanan ng krus ni Jesus. At pangatlo, ang pagiging unang saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Si Maria Magdalena ang kauna-unahang tinawag ni Jesus pagkabuhay niya mula sa kamatayan. Hindi isang apostol, hindi isang leader, kundi isang babaeng dating tinanggihan ng lipunan. Kaya ano po ang siyang mensahe nito? Ang Diyos po walang kinikilingan. Pinipili niya ang mga taong bukas ang puso at kalooban. Si Maria ang unang naging tagapagbalita ng mabuting balita, apostol ng mga apostol. Kaya't ang bawat isa sa atin, babae man o lalaki, may pinag-aralan man o wala, mahirap o mayaman, tinatawag na maging tagapagdala ng kwento ng pagkabuhay ni Kristo sa buong mundo. Kaya nga po kung ating titignan, it makes sense. Sa Ingles, nung sinabi po ni Maria Magdalena na muling nabuhay ang Panginoon, anong sabi niya? I have seen the Lord. Ibig sabihin, yung kanyang karanasan na muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang karanasan na laman ng kanyang isip, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus, kanyang naranasan. I have seen, I have experienced. Kaya ito rin po ang siyang hamon po sa atin. Ngayong tayo nagdiriwang ng kanyang kaarawan, inaasahan at inaanyayahan tayong pagsisihan at iwanan ang ating
makasalanang kahapon at nakaraan. Pangalawa, maging tapat kay Kristo, hindi lamang sa saya, kundi pati rin sa lungkot at paghihirap. At pangatlo, ibahagi ang mabuting balita sa pamilya, sa trabaho, sa pamayanan, kahit pa sa ating mga kaibigan. At panghuli, nang tawagin po si Maria Magdalena ni Jesus, tinig lamang yung kanyang napakinggan. Pangalan lamang ang kanyang sinambit. At kahit pa sa isang salita, nabuksan ang kanyang puso, muling nabuhay sa pag-asa. Maria. Kaya ngayon siguro, imaginein po natin, tinatawag ni Jesus ang bawat isa sa atin sa ating pangalan. Maria. Inaantay lamang ni Jesus ang ating magiging tugon. Pero bago pa tayo makatugon, ang tanong, napapakinggan ba natin, inaanyayahan din tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya? Santa Maria Magdalena, ipanalangin niyo po kami. Amen.